Dahil sa magandang laro na ipinapakita ni RJ Abarientos, nasa magandang kalagayan ngayon sa standings ang Barangay Ginebra. Pero paano nga ba nila makukuha ang number 1 spot mula sa Rain or Shine? Yan ang pag-uusapan natin ngayon mga paps, pero bago ang lahat, please like the video and subscribe na rin kayo for more PBA updates. Huwag na natin patagalin to. Tara, let's go! Playoffs na ang Barangay Ginebra, pero hindi pa rin kampante si Coach Tim Cone dahil nasa top 3 pa rin sila hanggang ngayon. Isang talo lang ay pwede silang bumagsak sa standings at mawala ang twice to beat advantage pag nagkataon. Pero alam nyo ba kung sino ang pinakamahalagang dahilan kung bakit sobrang init ngayon ng Barangay Ginebra? Walang iba kundi si RJ Abarientos. Sa conference nga na ito ay nakikita natin na si RJ Abarientos talaga ang pinaka-consistent na player ng Barangay Ginebra, katuwang ni Justin Brownlee. Makikita natin na mas matalino at mas pulido na ang mga galawan ni RJ na swak sa sistema ng Ginebra. Sa kasalukuyan ay nag-a-average itong si Abarientos ng 21 points, 3 rebounds at 5 assists per game. At dahil sa mga stats na yan, marami ang nagsasabi na malaki ang tsansa ni RJ na makuha ang Best Player of the Conference. Pero hindi raw BPC Award ang kanyang pangunahing focus. Dahil para sa kanya, mas importante raw na matulungan ng Ginebra na manalo at makuha ang kampyonato. Bonus na lang daw kung makakuha siya ng individual award. Samantala, dahil sa 5-game winning streak ng Ginebra, umangat sila sa record na 7-2 at tabla sila ngayon ng NLEX Road Warriors sa second place. Pero mas mahirap pa ang mga susunod nilang laban dahil haharapin nila ang Meralco Bolts, Rain or Shine at TNT Tropang Giga. At para makuha ng Ginebra ang number 1 seed, kailangan nilang manalo sa lahat ng mga natitiran nilang laro para magkaroon sila ng 10-2 record. Kailangan din nilang talunin ang Rain or Shine. Kapag natalo naman kahit isang beses ang NLEX, posible na magtabla ang Rain or Shine at Ginebra sa 10-2. At kapag nangyari yon, at natalo ng Ginebra ang Rain or Shine, automatic na ang Ginebra na ang magiging number 1 dahil sila ang nanalo sa head-to-head match nila. Posible rin na magkaroon ng 3-way tie kasama ng NLEX, pero kapag nangyari yon, pagbabasehan ang mga winning margin o lamang ng puntos sa kanilang mga laban. Kaya mahalaga ang quotient system ngayon sa PBA. And to make it simple, kailangan matalo ang NLEX kahit isang beses at kailangan naman manalo ng Ginebra laban sa Rain or Shine para makuha ng Ginebra ang number 1 spot sa standings. Kaya naman napakahalaga ang mga susunod na laro ng Rain or Shine at NLEX, pati na rin ang Ginebra dahil malaki ang epekto nito sa magiging number 1 team bago magsimula ang playoffs. Pero palagay ko mga paps, kahit sino naman makaharap ng Ginebra ay kayang-kaya nila yan, di ba? That's it for now mga paps. See you again para sa ating next video. God bless!